si Franz Castro nagpa-interview or nagsagawa siya ng press con niya tungkol dito sa ginagawa ng mga reklamo, yung reklamo sa mga kay ni Atty. Torion at saka yung sa mga di ba, mga ata manubo. So ang niya, pinagbintangan niya is Duterte. Yun ang binalikan niya ngayon, Duterte pa din. Talagang bastos kasi magsabi na talaga na sino bang niyan pakana, mga Duterte. Tapos ang niya is political harassment ang sinasabi niya. Political harassment, anong ginawa niya kay VP Sara? Anong tawag doon? Ang hirap kasi, una mong ginawa, ngayon ang binalikan mo, yung sinasabi mo ngayon, dating sinasabi ni VP Sara, ayaw mo tanggapin yun na hindi daw yun political harassment. Ngayon, sinabi mo rin na sa'yo, nangyari ngayon, political harassment. Hindi ko pa nababasa yung complaint na sinubmit kahapon. So, nakita ko lang doon sa mga interview ninyo, no, doon sa mga complainants. Well, nakita naman natin sino yung kasama ng mga complainants na, abogado pa ni Kibuloy. Kaya alam na kung sino yung may pakana nitong complaint na ito na tingin natin ay bahagi na naman ito ng political harassment, political stunt na naman ng mga Duterte dahil tingin natin ay ito ay parang revenge, paghihigante doon sa ginawa nating pagbubunyag ng confidential funds at itong pag-endorse natin sa makabayan nitong impeachment complaint. So, yun. So, tingin ko ay bahagi ito ng political persecution na naman sa akin. Hindi po ba sablay from the very beginning kasi may rules of procedure po, di ba? Kapag may pending. Well, oo, tama ka, no? Mukhang sa rules ng Committee on Ethics, nilinaw na rin yan sa matagal ng maraming mga okasyon na kapag may pending na case, nakaapila pa, ay hindi pa to considered as final. So, kaya nga sinasabi natin na ito ay pang-aabala, pamumusit, no? Pagdadivert na naman sa issue nang alam na natin kung sino yung mga nasa likuran nito. Alam mo, Castro, nakapawalang hiya mo talaga. Ako, sinabi ko na sa'yo na napakabastos mo at saka walang hiya ka. Kasi sinabi niya yan na political harassment tapos may sinabi na naman ulit, posit. Ikaw, pag hindi ka umayos talaga, wala, matatalo ka naman talaga sa kaso na yan eh. Either matanggal ka pa sa pagiging congressman mo sa yung party list na yan, na walang kwenta, wala naman na itulong yan, idudulot na lang ng kaguluhan lang yan dito sa Pilipinas. So, ikaw, mas maganda pa talaga, umalis ka na lang dyan. At itong kongreso, di ko rin maintindihan kung bakit tuloy-tuloy pa rin yan dyan. At least, pag may kaso na, hindi na dapat yan congressman na. Kasi convict na eh. Kahit na, naka-apila yan. Pero, ang man yan, kunting galang naman. Kayo mismo ang gumagawa ng batas, pero hindi naman kayo sumusunod sa batas. May batas ba na na kahit convict na tuloy-tuloy ka pa rin diyan magserbisyo? Tapos nagpapakulong pa. Nagkontempt pa dati ning tauhan ni sa OVP. Anong tawag ko dito sa mga congressman na to? Kasi nga sinasabi ko na nga to, ginawa niyong frontal yang Makabayan Black para doon sa impeachment na unang inihiyain laban kay VP Sara. So para isausaw na lang yung kamay nyo sa palanggana para hugas kamay, para sabihin nyo, ang Makabayan Black, kasi alam naman natin ang Makabayan Black, mga NPA yan. Kaya nga makaliwa eh. Lahat ng galaw sa gobyerno, ayaw nila yan. Inalaman nga nila na ang Armed Forces of the Philippines ang kinuha ni VP na magiging sa kanyang budget. Hindi nga tumuloy ito si Joel Chua na imbestigahan. Pero ito siya talagang susugod talaga na imbestigahan natin to. Kasi ayaw nila yan na ang gobyerno na sa kanila kasi kalaban nila yan eh. Natutunaw na yung mga yan.
Kaya lang, itong gobyerno na to ngayon, pinabayaan na naman, ayan na naman. Buhay na naman itong mga makakaliwang grupo dyan sa Kongreso. Dati panahon ni Duterte, hindi man yan umubra yan dyan. Hindi yan pinapansin eh. Yung sa kanyang press con ngayon, pinapaligiran. Pinapaligiran ng mga NPA na yan. Raul Castro, Brusas, at saka si Franz Castro. May nag-comment pa nga sa akin nito na Ika na lang daw tawag, kung pagandahin pangalan yan. Ika na lang pangalan yan. Sabi ko, Iska na lang, no? Bagay nga sa kanya ganyang pangalan na Iska o Ika. Ang dami ng galit sa'yo dahil sa ginagawa mo. Hindi ka talaga mananahimik dahil sa ginagawa mo na yan. Ang mga tao ngayon, lalong nagkasabog-sabog dahil ikaw ang pasimuno sa lahat. Ito mga NPA kasi dati, yung panahon ni Duterte, wala yan power dyan sa Kongreso. Ngayon kasi ginagamit para sa kapangyarihan ni Martin Romualdez. Kaya ayan sila ngayon. Hindi yan tama na ginagawa ng gobyerno ngayon na ang mga NPA ay pinaburan. Parang special treatment. Ano doon? Doon sa nagpakuntim ka sa Chief of Staff ni OVP. Pakita ko ulit yung video ng tuwang-tuwa kayo ni Ako. Ayan o. Di ba para mag-love team pa sila niyan? Ang kapal ng mga mukha nitong Ako, Paduano at saka itong si Franz Castro. Ayan yung mga ginagawa ninyo na hindi maganda. Tapos pa kayo? Iilag pa kayo ngayon. Hindi nga masakit nga pag ikaw na yung balikan. Gusto mo kasi Franz Castro, ikaw yung lagi yung lamang. Hindi po pwede yun dahil hindi lahat sa atin ang panahon. Bilog ang mundo, may kasabihan. Ikaw nung ngayon, ikaw yung nasa taas pero bukas ikaw na naman dito sa ilalim. Mas yung ginawa mo kay VP, mas matindi pa yan maranasan mo. Paninigurado yan dahil yung ginagawa mo ngayon, kawalang hiyaan na yan. Hindi ka na nahihiya sa sarili mo. Mukha mo pa parang wala kang sa ayos yung mukha mo. Umayos ka nga. Yung puti mo ng buhok mo dito, itina mo yan o kaya paputiin mo na lang buhok mo. Huwag mo nang magtina ka pa na bitin. Yung dito mo lang, di mo tinitina. Ano ibig sabihin yan? Design sa buhok mo. May design ka pa dyan. Itong si Manuel. Nakikita niyo yung mukha ni Manuel na to. May mga biguti pa dito. Parang kambing lintik na yan. Magkamukha silang tatlo. Itong mga NPA na to. Ganun talaga siguro pag pinanganak ng mga masasamang tao, no? Mga NPA. Mahilig pa to siya sa, sino may pakana nito? Ngayon, anong sabi mo ngayon? Injustice? Pangpagulo? Anong ginawa mo rin? Pangpagulo din. Ikaw ang unang nanggugulo. Kaya, ikaw Franz Castro, maligo ka na. Baka sa kulungan hindi ka makaligo doon.